Still getting details from them. Kasi wala pa yung detalye nun eh. Kaya nakalagay sa contingent fund, lump sum yun eh. Hindi ko alam kung anong detalye nun. Hindi ko alam kung anong specifics nun. CO ba yan? MOE o PS? So hindi ko pa masagot kung anong gagawin namin doon sa ngayon. Pero tinanggal siya ng Kamara de Representantes. We don't even have to do anything actually. All we have to do is not change the House's proposal. Kumbaga, wala kaming kailangan tanggapin o reject dahil yung version na nakarating sa amin, wala na yung 8 billion na yun. Sir, naging concern sa House, yung errata, hindi itemized yung mga nandun. So, hingin nyo ba sa executive na i-detalye lahat? Actually, hiningit. Nakuha ko na yung detalye nyo, kaya kami nakakapag-desisyon kung alin ang tatanggapin at alin ang hindi tatanggapin. Halimbawa, yung 1.6 billion na dagdag sa Bureau of Customs, nakadetalye yun. Ilang sasakyan, ilang lamesa, ilang barko o speedboat, ilang forklift, ilang 10-wheel na ulo ng truck, nakadetalye naman siya. So, yung preparations para sa ATEC, nakadetalye din? Hindi nakadetalye, nakalamsam lamang sa bilang parte ng ICF kasi dati nang may allocation yung APEC, dinagdagan lang nila ng 3.2 billion. So, hindi nyo nahihingin yung details? Hinihingi pa rin namin sa kanila yun. So, saan ba manggagaling yung 8 billion papuntang contingent? Naggagalaw sila ng pondo eh. Essentially, nagbawas sila sa ibang departamento, nagdagdag sa ibang departamento, basta sa dulo, bawal kasi magdagdag eh. They have to work from within the same ceiling. So they deducted from some items and some departments, added from some. Karamihan nun kinuha sa pension and gratuity. Dahil binawas na sa pension and gratuity was about 6.9 billion. So, saan yung mga hindi natataan? Hindi ko pa masabi ko alin by Monday, we can give you a comparative table, yung Senate version naman. Ang ibigay ko sa inyo ngayon, yung errata at yung House, based on our analysis. 43 billion yun, sir, mababawasan pa. Definitely. Definitely. How many percent? Yung realignments from within, malamang hindi na namin magagalawin yun. Dahil hindi naman nagbago yung total eh. Yung mga dagdag at bawas, yun lang siguro. Ang decision na namin kung ibabalik pa o hindi, kung papayagan o hindi. Pero ilan doon, hindi na pinayagan ng House of Representatives. Sir, considering yung House version ng 2015 budget, marami bang hindi kayo amenable dun sa mga provisions? Hindi naman. Konti lang, if any. Pero may mga hindi kasi sila ginalaw eh. Nabalak namin galawin. Halimbawa, yung digitization fund ng Department of Education. Ito yung pagbibigay ng laptop sa mga teachers daw natin. Ang problema ko, ang gusto nila lease at hindi bili. Ang problema ko, mas mahal pa yung lease ng 3 taon kaysa bumili ka ng bago ngayong taong ito. Ang problema ko, nung sinabit ng DepEd yung budget nila, niwala yun. Nadagdag na lang nung lumabas na yung budget galing sa DBM. So as originally thought of, hindi naman naisipan ng DepEd yun. Ibig sabihin, hindi naman talaga nila hiniling. Hindi naman talaga nila kailangan. Siguro mas gusto nila dagdag allowance, dagdag classroom, dagdag gamit, yung mga computer laboratories naman tayo, pero hindi laptop. Isang bagay yun na pinag-aaralan namin at binago namin yun. Hindi namin inalis sa DepEd, binalik pa rin namin sa DepEd, pero tinanggal na namin yung item para doon.